Mga ka-crypto, napapansin ba ninyo na tila stagnant si Pi Network sa presyo nitong 0.25 sa ilang unofficial trading markets? Kahit may napakalaking user base ang project, marami pa ring structural at technical risk na pwedeng pumigil sa pag-usad ng presyo ni Pi sa loob ng mas matagal na panahon. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang 5 pangunahing risk na dapat malaman ng bawat trader, hodler at investor. Dito bibigyan po natin ng malinaw at detalyadong paliwanag ang bawat factor. Para sa mga gustong maunawaan ang market dynamics ni Pi, siguraduhin manatiling nakatutok hanggang sa dulo ng video na ito. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit mahalaga ang open mainnet date. Yan ang pinakamalaking dahilan kung bakit stagnant ang presyo ni Pi ay ang uncertainty sa open mainnet date. Hanggang sa katapusan po ng 2025, wala pang opisyal na timeline mula sa Pi Network team. Nabanggit man noong simula na magsisimula ang closed network phase noong March 22, malinaw na nagkaroon po ng delay. Ang epekto po nito ay limitado ang utility ng Pi token. Hindi pa ito matrade sa regulated global exchanges, kaya ang presyo sa barter or pseudo exchange markets ay hindi totoong representation ng tunay na kanyang value. Kapag wala pong malinaw na timeline, bumabagal ang adoption momentum at nagiging sanhi ng kawalan ng interes ng mga bagong investors. Ito po ay critical insight para sa lahat ng mga hodlers at traders. Ngayon, paano naman po nakakaapekto ang GCV meets sa sentiment ng community? Isa pang risk ay ang negative sentiment dulot ng mga GCV meets. Muling lumabas ang mga hype claims na $314,159 na siyang nagdulot ng malaking kalituhan sa community. Kapag nag-trend ang mga rumors na ito, tumataas ang Google search sa term na GCV Pi na nagpapakita na marami ang nalilito. Ayon po sa crypto analyst, walang economic basis ang mga arbitrary pricing. Ang epekto, nagiging mas cautious ang retail investors at bumabagal ang long-term adoption. Tinatawag ito ng ilang commentators bilang price cult phenomenon. Mahalaga para sa atin bilang mga traders at hodlers na manatili pong grounded sa factual data at huwag pong maapektuhan ng hype. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang merchant adoption at saka real utility? Bagaman may higit 47 million verified users ang Pi Network, limitado pa rin ang active merchants na tumatanggap ng Pi. Maraming nakalista sa Pi 2.0 pero iilan lang ang may regular transactions. Ang kakulangan sa tangible utility ay humahadlang sa natural po na paglago ng demand. Sa crypto, malaki po ang correlation ng token value sa on-chain activity at real-world usage. Halimbawa, si Solana ay mahigit 25 million daily transactions, samantalang si Pi ay nasa closed network pa rin. Kung wala pong malinaw na utility, mahirap tumaas ang presyo ni Pi. Kaya mahalaga para po sa atin bilang mga investors at hodlers na i-monitor ang developments sa merchant adoption. Paano naman po nakakaapekto ang regulatory risk kay Pi? Isa pang malaking risk ay ang regulatory uncertainty. Dahil wala pang official listing sa mga regulated exchange, nasa gray area si Pi sa maraming mga bansa. Sa Europe, MiCA rules ang nagre-require ng audit at saka disclosure. Pero hindi pa natutugunan ng Pi Network. Ganun din sa
dito sa Asia at Indonesia. Kailangan po ng verification bago legal na matrade ang cryptocurrency. Ang kakulangan sa regulasyon ay pumipigil po sa institutional investors na pumasok. Ngayong taong 2025, nasa $2.2 billion ang pumasok sa crypto mula sa mga institutions. Pero hindi po nakasali si Pi. Kaya para po sa atin bilang mga investors, ang regulatory clarity ay essential para sa long-term growth. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang kompetisyon sa market? Ang cryptocurrency space ay mabilis ang paglago. May libo-libong bagong projects bawat taon. At ngayong taong 2025, may higit 10,000 active tokens ayon po sa CoinMarketCap. Ang ilan ay may malinaw na innovation po gaya ng AI-based crypto, DeFi, at saka modular blockchain. Dahil dito, kailangan pong makipagsabayan ni Pi Network sa mga bagong Layer 1 projects tulad po ng Monad, VeraChain at Aptos. Ang mga ito ay may high throughput at mabilis na lumalagong ecosystem. Para sa presyo po ni Pi na tumaas, kailangan ng mas strategic na galaw sa adoption at saka innovation. Ito po ay direktang may epekto sa atin bilang mga traders at hodlers. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa kabuuan ay marami pong risk ang nakaharang kay Pi Network. Mula po sa open mainnet delays, internal rumors, mababang utility, regulatory risk, hanggang sa matinding competition sa crypto industry. Ang stagnation po sa kanyang presyo ay natural habang hindi pa naaayos ang mga ito. Para makalabas po sa phase na ito, kailangan ng matinding roadmap, totoong utility improvements at saka structured ecosystem support. Para po sa atin bilang mga hodlers at saka traders, ang pag-intindi po sa mga risk na ito ay mahalaga para sa tamang timing sa ating pag-buy at saka or pag-sell. Kaya ang insight na ito ay gabay po sa pag-navigate ng market at sa pagpili po ng ating strategy. Ang pangmatagalang success po ni Pi ay nakadepende sa kung paano po nito haharapin ang mga challenges na ito. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.